Hello Virgo! Welcome dito sa inyong second week of October reading. Collective reading lamang po ito. Pwedeng tutugma, pwedeng hindi. Kunin nyo lang ano yung mga nagre-resonate para sa inyo. At mas maganda kung alam nyo guys, yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para mapanood nyo rin yung ibang readings. Kasi pwedeng sa sun sign mo, sun placement reading mo, hindi mag-resonate. Pero pagdating sa moon or dun sa iba, sa Venus signs, na reading nyo is mag-resonate. Okay? So, pag hindi nyo alam yung search nyo lang paano i-calculate yung birth chart ninyo. I-google nyo lang yan. Alam ko may pinost din ako sa FB page ko tungkol diyan, kaya lang natabunan na sa dami nung mga pinopost ko. Okay. So, sa mga bago dito, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking FB, sa aking YouTube, paki-subscribe. Pwede rin po kayo actually mag-subscribe sa aking FB page. Iba pa po 'yun. So, parang ang katumbas nun, kung may membership dito sa sa YouTube, sa Facebook naman, subscription. Magsusubscribe ka doon sa page yun. Pero, syempre, kung first step is to like and follow. Kung di pa po kayo naka-like and follow sa aking FB, Instagram, TikTok, paki-like and follow. At sa mga gusto ng personal reading, message lang po kayo doon, send kayo ng PM. Yung link at details na kailangan nyo nakalagay sa description. Pakibasa na lang po. Virgo, ito, pwede nyong i-pause, i-rewind kung nabibilisan kayo. I-announce ko yung lucky day, lucky numbers. Virgo, lucky day mo Wednesday. Lucky numbers mo 56, 9, 2, 18, 25, at saka 11. Kunin muna natin yung overall energy ninyo, Virgo. So, kahit tapos na yung period na October 8 up to 14, as long as nakaka-resonate ka pa rin dito sa reading na to, baka talagang para sa'yo ito. So, kahit lumagpas na doon sa mga petsang binanggit ko, no? Kung kailan nyo matsyempohan tong reading na to, lalo na kung naka-resonate kayo, no? Ano muna yung overall energy ng second week ni Virgo? Sing your own song daw, Virgo. Hindi mo kailangan gumaya sa iba. No? I-embrace mo yung uniqueness mo kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang talent, gift na unique. Na talagang yun yung gift na binigay sa iyo. So, hindi mo kailangan kumbaga mag-shine ka doon sa sariling, doon sa kung ano talaga ikaw, yung uniqueness mo, maging maging i-embrace mo yung uniqueness mo, maging proud ka, i-celebrate mo yan. Sing your own song. No, try mo na express yung sarili mo. Hindi mo kailangang makigaya. Yun yung nafe-feel ko dito sa sinasabi ng overall energy mo. Meron kang kakaiba o natatangi na talent or ano man yung tinutukoy diyang gift na pwedeng wala rin sa iba, no? So, yun, kailangan na-appreciate mo yun. But proud ka doon, syempre. Gamitin mo yun. Hindi mo kailangan na mangopya o makipag-compare yung sarili mo o paano ba gayahin yung ginagawa ng iba. Try mo na
gawin kung ano yung try mo gumawa ng sarili mong path, hindi yung pinipilit mo na paano ba to? Pinipilit mo na gayahin yung ginagawa din ng iba. Okay? So, yung possible outcome mo sa Antelope Spirit, life is speeding up. Wow! Mukhang may mga bagay na mabilis na nangyayari ngayon or paparating para sa iyo. Okay? So, kung hindi mo nare-realize, ang nasisense ko dito ay may magagandang bagay na paparating sa iyo at mukhang mabilis. Mabilis yung mga pangyayari. Hindi mo lang nare-realize kung anong merong gift ka at gamitin mo yan. At doon ka, parang doon mag-i-speed up yung mga bagay-bagay para sa'yo. Once na ma-realize mo na tong mga unique gifts na meron ka, and once na isineselebrate mo yan, isinishare mo, yun yung ginagawa mo. Instead na kinokopya mo or tinatry mong gayahin yung ginagawa na iba, tignan mo, mas mabilis yung progress mo, yung pag-achieve mo ng mga bagay-bagay. Yun yung nafe-feel ko dyan. So, may mga bagay dito pwedeng mabilis mong ma-achieve. Once na na-discover mo itong mga itong mga hidden gifts mo na pwedeng hindi mo nare-realize, hindi mo napapansin. Ano pa? Mga energies. Second week para kay Virgo. Oop. Handshake. A meeting with a stranger could be important. Uy, mukhang may makikilala ka, ha? Whether sa larangan ng ng larangan Tagalog Whether sa man yan, sa business, sa career, pwedeng friendship, umalay mo pagdating sa romance. 'Di ba? Very important daw ito. Meron ka makikilala kung sino man yan paparating sa buhay mo. Bagong kakilala. Uy, meron ding paparating na happiness sa iyo. At least, itong period na binanggit ko, pwedeng magiging masaya ka kung ano man tong mga mangyayari o paparating para sa iyo. Pero, bukod doon sa happiness, 50-50, meron ding family sorrow. Kung merong mga masasayang bagay na darating sa iyo o masaya, may period ng masaya, meron ding period ng magiging malungkot at may kinalaman sa family. Hindi lang ikaw, parang pati family mo affected dito sa bagay na ikakalungkot. Kung ano man yung mangyayari na yan na nakakalungkot. Hindi lang para sa iyo, kundi pati sa family ninyo. Dissatisfaction with life. Ayun. Pwede kasing hindi ka happy sa progress. Kung ano man itong mga projects mo, kung ano man itong mga goals mo dito sa buhay mo, sa ngayon, pwedeng hindi ka ganun kasaya. Pero kasi, sabi kasi dito, Canary Spirit, sing your own song daw. Diba, sabi ko sa'yo, once na na-realize mo na yan, doon palang mag-unfold sa'yo na magiging, yung mafe-feel mo yung pag-usad, yung magandang changes sa buhay mo or sa sitwasyon mo. And pwede nga mabilis yung progress mo dyan Pero kasi pwede ngayon hindi mo pa nare-realize itong special gifts na meron ka. Nasabi ko yun yung uniqueness mo, yun yung dapat mong i-acknowledge, i-celebrate mo, no? Yun yung gamitin mo
Huwag kang makiset doon sa mga trend nung iba kasi iba yung ano nila eh. Pwedeng iba eh. Iba yung swerte para sa kanila and iba yung para sa iyo. Kumbaga, you're blessed, you're beautiful in a unique way. Kasi lahat tayo iba-iba eh. Yung ano natin, kagandahan natin. Yung mga gifts na ibinigay sa atin. So, yun yung dapat mong ma-discover dito. And once na na-discover mo yun, yun nga yung mag-give way sa iyo para mag-speed up yung ano, yung success. Okay? Pwedeng sa ngayon dissatisfied ka pa, pero you will soon realize, mahahanap mo rin yung niche mo. Ayun. Excuse me, nadighay ako. Mahahanap mo, madidiscover at madidiscover mo yung niche mo. Yung specialty mo, kumbaga. Kung saan ka mag-i-excel. And pwedeng iba yun sa iba. Sa ibang tao. Kaya do not compare. Kung kino-compare mo yung progress mo or yung sarili mo sa kanila. Kasi talagang lahat tayo magkakaiba ng timeline, tsaka yung path, no? Pwedeng sa kanila, nagsimula na yung success nila. Pwedeng sa'yo, paparating pa lang. Okay? Hahanapin mo pa lang. No? Hindi pare-pareho. When I show my work, others give support. Three of Pentacles. So, this is a card of support. Kung kailangan mo ng tulong, may mga bagay hindi mo kayang gawin mag-isa, Virgo, no matter how strong and talented you are. May mga bagay na kailangan ng teamwork. May mga bagay na kailangan mag-reach out ka. And ito yun. Ito yung moment na yun. No? Asahan mo na kung may mga gusto kong gawin, umasa ka rin, Virgo, na susuportahan ka ng mga mahal mo sa buhay. Itong mga tao sa paligid mo na, na willing na sumuporta sa iyo, okay? Para ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Merong mga taong susuport sa iyo. You are guided and protected sa kung ano may yung pagdaraanan mo or pinagdaraanan mo right now. Oh, yun yung sinasabi ni The Fool. You are protected, guided. Okay, so be confident, Virgo, na you are guided and hindi ka pababayaan. As long as you are sure doon sa path na tinatahak mo. As long as hindi ka nawawalan ng confidence sa sarili mo. As long as nandun yung determinasyon. No? Yung spirit, hindi nawawala yung spirit mo. Maasahan mo na hindi ka na you will be supported, you will be guided and protected dito sa journey mo. Kung ano man journey itong balak mong tahakin or currently pinagdaraanan mo ngayon. I trust I am always safe and protected. O diba? You are indeed protected. Yun yung sinasabi dito sa The Fool. Tapos pagdating sa Four of Pentacles mo, ganun din. Tingin ko divinely guided ka and protected eh. Kaya ang kailangan mo lang yung kung paano ka mag-push through. Kung hanggang yung determinasyon mo lang yung kailangan dito eh. Hanggang, di ba? Yung pagpupursigi mo eh, na ipagpapatuloy mo yan eh. Okay. Pagdating sa financial security ito for Pence. So kung hindi mo pa to tinatamasa ngayon, pwedeng paparating pa lang sa iyo. No? Ito. Pagiging secured. So ibig sabihin ito yung period na hindi ka hirap pagdating sa financial, sa pangangailangan mo. Kumbaga, hindi ka pababayaan, hindi ka mawawalan, no? Ipoprovide yung mga needs mo. Knight of Cups, so pwede may water sign dito.
Virgo. May mga kadil ka water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. I know that the right person waits until I'm ready. This person is willing to wait. Pero ang nasisense ko dito, kung wala mang water sign kadil ikaw, pwedeng energy mo yun eh. Para sa'yo kasi, hinihintay mo yung moment na mafe-feel mo. Parang ano eh, you're looking for a sign kung kailan. Pero you are very determined. Hinihintay mo lang talaga yung perfect na opportunity na darating sa'yo. Yun yung nafe-feel ko dito, Virgo. Alam at alam mo sa sarili mo na hindi mo kailangan ma-pressure kasi kumbaga, when it's your time to shine, magsha-shine ka na lang naturally. Ganun lang yun. Kumbaga, mag-unfold lang sa'yo naturally yung mga bagay-bagay. Hindi mo kailangang ma-pressure. So, kung hindi mo yan nararamdaman yan, nire-remind ka ni Knight of Cups na ganun. No? Kumbaga, pag bigla mo na lang talaga naramdaman ng ready, tuloy-tuloy na yan. Mag-unfold na yung success mo. Sunod-sunod na yan. Pwedeng hindi ka pa lang nagigising, alam mo yon. Hindi mo pa, kumbaga parang hindi mo pa na-unleash yung full potential mo yon. Yun yung ibig ko sabihin. Pero once na na-feel mo na yan sa sarili mo, mag-unfold na yan mabilis. Kagaya nung sinasabi dito ni Antelope Spirit. Mag-i-speed up yan, hindi mo mamamalayan. Ganun kabilis, no? So, pagdating sa love life ninyo, Virgo, tingnan natin. Ay, sandali. Ito yung ayoko sa card na yan eh. Madulas. Makunat. Oop. Diyos ko. Wait lang. Ang hirap niyang balasahin. Tapos nagbobow. Siya. Galing sa love life mo, second week, anong meron? Kahit lumipas na yung second week, Virgo, kung nakaka-relate ka, valid pa rin to reading na to. Kumbaga, yung mga petsa doesn't matter, no? Uy, yun lang, merong conflict dating sa inyo ni person mo. Dahil sa pride din eh, no? Lalo kayo nagkakalabuan, nagkakaguluhan, lalong nagiging worse yung mga bagay-bagay dahil dito sa pride. May conflict na nga, tapos may pride pa. Pataasan ng ego, no? Patigasan ng ulo, patigasan kayong dalawa. No? Yan. Pwedeng yan yung nangyayari sa inyo ngayon. Kung second week. Meron din ditong nag-i-spyan. O, sino man sa inyo yung nag-i-spy. Sa social network. Ayan, no? Baka sa FB. Tinitignan-tignan yung yung mga inbox, mga chat, etc. O, ayan. Okay? Meron dito. So, ibig sabihin kung may nag-i-spy, merong hindi confident dito, may walang tiwala. Kasi kailangan mag-spy eh. Kailangan palihim yung mga diskarte eh. Alam mo yun, patago na nagtitingin-tingin kung anong meron. O. So, ibig sabihin, meron ditong insecure, walang tiwala. Okay? Oh, pero meron binabanggit dito na soulmate energy. So, meron naman daw deep love, meron naman malalim na connection. Yun nga lang, siguro may mga time lang na nagka-clash talaga kayo. Syempre, wala namang perfect na relationship. And nagiging worse pa, nagagatungan pa nung pride and yung insecurity
So, ayan, okay? So, ito yung mga nasagap ko dito sa love life mo. Tingnan naman natin yung closing message or advice para sa inyo. Virgo. Choosing your path daw, Virgo. All is possible, o, diba? Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Walang imposible. Limitless yung potential mo dito, Virgo. Yun yung nafe-feel ko. So, kung anong isipin mong ma-achieve mo, sky is the limit, nasa sa'yo yan. Malaki yung possibility na ma-achieve mo yan. Basta naniniwala ka. Okay? So, sana nagustuhan nyo to. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.